Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po'y darako sa ikatlong wika ng ating Panginoong Hesus habang siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sabi po doon, "Woman, behold thy son, behold thy mother." Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos na banal, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, maraming pong salamat sa araw na ito na sama-sama muli kami na mag-aaral ng iyong salita. At Panginoon Diyos, salamat sa inyong kadakilaan at laki ng pag-ibig sa amin na doon sa krus ng Kalbaryo inyong pinatunayan. At Panginoon, sa pamamagitan nito ng inyong buhay ay binigay doon sa krus ng Kalbaryo at inyong dugo, kami ay naligtas sa aming mga kasalanan at nilinis ng inyong dugo ang aming mga pagkakasala. Panginoon, salamat sa inyo, Panginoon. At Panginoon, sa hapong ito, itong aming gawain, sa inyo po namin ito, kaya nagkakatiwala at ang yung salita na aming pagbubulay-bulayan, sa inyo po namin itataas at bigyan niyo po kami ng mga katalinuhan sa maunawaan namin at pakita namin ang inyong mga katotohanan at itinuturo sa amin para ito po ay magamit namin bilang matibay naming pangahawakan sa aming buhay bilang isang mananampalataya. Panginoon, maraming po salamat muli at yung pang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po doon, "Woman, behold thy son, behold thy mother." Ito po ay matatagpuan natin sa Book of John, chapter 19, verse 26 hanggang 27. Sabi po doon na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal ng alagad na nasa tabi nito. Sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Ang Panginoon, ayon kay John, ay dinala sa place of skull o Golgotha sa wikang Hebrew. Sa aklat ng John, chapter 19, verse 17, ito ay matatagpuan sa bulubunduking hindi kalayuan sa north of Jerusalem na tinatawag na Gordon's Calvary. Merong dalawang yungib at merong malaking bato na nakausli na hugis bungo or skull. Ito ay nasa labas ng city wall of Jerusalem. Sa Hebrews chapter 13 verse 11 to 13, sabi po, "Jesus was not crucified inside the walls of the city but outside, as pictured in the temple sacrifices being burned outside the camp." Ang Panginoon po hindi po siya pinako dun sa loob ng city, kundi inilabas po siya para makita po ng mga tao si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At nga po, ang Panginoon ay mga panahon na yun ay hirap na. Pagod na pagod, bugbusarado, sapagkat bago siya ipinako po ay dinanas niya yung katakot-takot ng hirap, hinagupit, sinampal, dinaroan, insulto, kung ano-ano po, yung tinalo pa nga siya sa ulo. Napakaraming paghihirap ng Panginoon Diyos na dinanas bago siya naipako sa krus ng Kalbaryo. At hindi lang yon, nilagyan pa siya ng koronang tinik. Kung isipin po natin, napakahirap ang dinanas ng Panginoon. Kaya nilabas nga po siya, ay yung ibang tagasunod ng Panginoon Diyos ay lumabas din, sumama sa Panginoon, nakitiis ng hirap ng Diyos. Doon po sa Hebrews 13:13, nakalagay po yun. Doon ay, kaya pumunta tayo sa labas ng kampo at magtiis din ng kahirapan na kanyang tiniis. Kaya yung mga ibang tagasunod ng Panginoong Hesus ay sumama doon. Nakitiis sila. Kanilang sinundan or nakiramay sila sa Panginoon sa kanyang pagtitiis. Yun po, bago po, nung ipinako na pala ang Panginoon ay si Pilato ay sumulat ng 3 wika
wikang Hebrew, Greek, at Latin. Ito po ipinalagay ni Pilato sa tuktok ng krus ng ating Panginoon. Ang nakasulat po doon ay Jesus of Nazareth, the King of Jews. Sa John 19:19, ang nakalagay po doon, ang kasalanan ng taong ipinako ay nakasulat upang malaman ng mga dumadaan ang kanilang kasalanan. Sa Mark 15:29, nakalagay po doon sa Marcos 15:29, insulto siya ng mga nadaan at pailing-iling. Yan po, iniinsulto ang Panginoon habang ang Panginoon ay nakapako, iniinsulto ng mga dumadaan, tinutuya, binabastos ang Panginoon. Habang ang Panginoon ay nakikita nilang nakapako ang kamay, nakapako ang paa, ang laman ng Panginoon ay ayon sa mga pag-aaral, isa sa larawan natin ay halos nagkaluray-luray, wasak-wasak ang laman, halos lumabas ang buto. Po tulad na nakasulat sa Psalm chapter 22 verse 16 to 17, sabi po doon, for the dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me, they pierce my hands and my feet. I may tell all my bones, they look and stare upon me. Wala silang pakialam. Nakikita nila ang Panginoon, nakabayubay. Dahil lahat sila ay nakatingin lang sa Panginoon. Tapos yung ibang Hudyo po ay gusto ipaalis pa kay Pilato yung nakalagay sa tuktok ng krus ng ating Panginoon na nakasulat. Ngunit ayaw na ni Pilatong palitan ito o alisin ang nakasulat, sapagkat sabi ni Pilato, ang nakasulat ay naisulat na. Kaya hindi na po ito naalis. At pagkatapos noon, ang ginawa pa ng mga tao ng mga sundalo ang kanyang damit, hinubaran ng Panginoon at ang damit niya ay pinaghati-hatian na 4 na bahagi. Ito ay pinagsugalan pa. Ganun po kahirap at ganun katinding pambabastos sa Panginoon. Kamang siya nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Tinuring nila ang Panginoon ay talagang masahol pa sa kriminal. Kasi po yung mga panahon na yun, pag po ang tao na ipako sa krus, ay talaga namang mamumuhi sa iyo ang buong bayan at ikahihiya ka, hindi lang ng pamilya mo at ng buong bayan. Kaya ganun po na nangyayari sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon naman po walang kasalanan. Ngunit ito ay nangyari sa Panginoon, sapagkat ito pong pangyayari ito ay ministry ito ng Panginoon sa kanyang Ama. Kailangan mangyari ito. Kaya ito po tiniis na ating Panginoon. Ngayon po, habang ang Panginoon ay nakapako doon sa krus ng Kalbaryo, meron 5 taong sa kanya nakamasid. Ito po ay si Mary, ang kanyang ina, at si Mary na asawa ni Clopas, at si Mary Magdalene, at si John the Beloved, ang pinakamatapang na alagad ng Panginoon na lumapit sa krus ng Kalbaryo. Siya lang po yung alagad na naandon. Kasi nung hinuli ng Panginoon, nagpulasan na lahat ng alagad. Tago, natakot sila. Ay po ng woman, ito ang tawag ni Jesus sa kanyang ina. Gaya ng kasalan sa Kana, na naroon din sila ni Jesus at Maria, tinawag niyang ginang or woman. Ang woman, walang nakasulat na tinawag ni Jesus si Maria na ina or mother. Maraming nagtatanong na bakit woman lang ang tawag ng Panginoon sa kanyang ina. Kasi po ang Panginoon Diyos ay Diyos. Hindi po sa kailanman pwede magkaroon ng ina. Ang Panginoong Jesus ay Espiritu na iniligay ng kanyang Ama sa sinapupunan ni Maria ng Birhen. Ipinanganak po ang Panginoon kay Maria na banal. Hindi po ito pinanganak dahil sa pagkakasala. Kundi ito po banal na ipanganak ang ating Panginoon. Birhen po si Maria noon. Kaya hindi pwedeng magkaroon ng ina ang Panginoong Jesus. Kaya ang tawag niya kay Maria ay woman o ginang. Pero hindi ibig sabihin na hindi niya mahal si Maria. Behold the Son. Ang tinutukoy ni Jesus
ay ang kanyang alagad ni si Juan or John the Beloved. Sa ibang teach po kasi, sa ibang turo, si Mary daw si Joseph ay hindi na nagkaanak. Pero makikita natin sa Mark 6, chapter 10 na nagkaanak pa po si Maria ng 4 na lalaki at 2 babae. Sabi po dito, why did Jesus not tell them to take care of their mother? Paniniwalaan na si Jose ay namatay na noon pa. Sa John chapter 7 verse 2 hanggang 5, ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala, hindi kinikilala na si Jesus ang Mesaya. Sabi din po dun sa Psalm 69 verse 8, sabi po doon, I am become stranger unto my brethren and an alien unto my mother's children. Ngunit, nakalaunan, alam na natin na nakalaunan ay naging mananampalataya din po ito ang kanyang mga kapatid at tagapanguna ng isang church ang kanyang mga kapatid. Gaya po doon ni Santiago o ni James na siya ang tagapanguna sa Jerusalem Council sa Act 15:13-21 at siya rin ang sumulat ng aklat ni Santiago or the Book of James, si James po. Behold their mother. John took Mary into his house. Jesus entrusted his mother to one of his disciples because Jesus knew that John loved him so much. At ang mahalaga na mapangalagaan ng spiritual na pangangailangan ni Maria, gaya ni Juan. Ang pag-ibig ang pangunahing dahilan o motibo ng ating paglilingkod sa Diyos. Ngayon po, bakit hindi pinagkatiwala? Kasi hindi nga mananampalataya ang mga kapatid niya. Ngayon po, si Jesus po ang panganay na anak ni Mary. At hindi na nga mapagkatiwala ang kanyang ina sa kanyang mga kapatid. Kaya itong alagad ni si John ay alam ng Diyos na mahal siya ito. At ang Panginoong Jesus din naman ay mahal na mahal si John. Ngayon po, para palitan po ni Jesus ang sarili niya na mamamatay na nga ang Panginoon noon, para palitan siya sa pangangalaga kay Mary, dahil mga panahon na si Mary ay kailangan alagaan na at may siguro po yung mga panahon na matanda na si Mary, ibinigay niya si John. Kahit si John po, ayon sa mga pag-aaral, si John ay tinuturing niyang parents o magulang si Jesus. Kaya si John nagkaroon ng magulang sa pamamagitan ng Mary. Yan po. At si Mary ay nagkaroon ulit ng anak sa pamamagitan ni John. Nalalaman po ng Panginoon Diyos kung ano mga pangangailangan ng kanyang mga minamahal. Kaya, kahit na po ang Panginoon, mga time na yon na busy ang Panginoon Diyos sa pagliligtas sa sanlibutan o sa mga tao, kahit na ang Panginoon Diyos ay pagod na pagod, hirap na hirap sa pagliligtas niya sa past, present, future, ay hindi na nakakalimutan yung mga pangangailangan ng kanyang mga minamahal tulad ni Maria. Hindi po niya iniiwan ang kanyang mga minamahal. Hindi po niya kinalimutan si Mary at si John. Kaya dito po makikita natin na ang Diyos kailanman hindi lumilimot sa kanyang mga minamahal. Ngayon po, ano pong mga katotohanan na ating makukuha rito? Una po, nalalaman natin na si Jesus ay hindi nalilimutan ang kanyang mga minamahal. Kahit siya ay nakabayubay na sa krus. Doon po makita natin kahit nakabayubay ang Panginoon, talaga namang ang hirap noon. Siguro kung tao ka lang talaga, sa hirap na maalala mo ba yun? Diba? Pero ang Panginoon, hindi niya nalimutan yon. Magpahanggang ngayon sa atin po, hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon. Hindi niya nalilimot ang kanyang mga minamahal. Pangalawa po, tunay na hindi nakalimutan ng Panginoon gaya ni Maria ang kanyang mga iniligtas. Tayo iniligtas ng Panginoon. Hindi natin nakakalimutan. Hindi iniligtas ng Panginoon, iligtas ka na. O diyan ka na, ligtas ka na eh. Okay ka na, okay na yun. Pero hindi po ganoon, hindi po ganoon Panginoon. Siya po ay iniligtas ka niya na isinate ka pa niya. Binigay pa niya sa iyo yung mga pangangailangan mo. Diba? Kung ano yung sabihin mo sa pamamagitan ng pangalan niya,
Naririnig ng Panginoon yun. At ito'y makakabuti. Ibibigay sa iyo ng Panginoon dahil ito'y pangangailangan mo kasi mahal ka niya eh. Niligtas ka niya eh. Ganun po ang Panginoon sa atin. Pangatlo, inaalala ni Jesus ang kanyang mga minamahal. Gaya ni Maria at Juan. Yun po, ganun din po tayo. Tayo lagi inaalala ng Panginoon. Hindi na tayo kinakalimutan ng Panginoon. Akala natin nakakalimutan tayo. Hindi po, hindi tayo kinakalimutan ng Panginoon. Basta tayo magtapat sa Panginoon, nahalin natin ang Panginoon, mga pinagagawa sa ng Panginoon, gawin natin. At tulad ni John, mahal na mahal niya ang Panginoon. Kailangan malaman ng Panginoon na mahal natin siya. Ganun din po, tulad ni John. Hindi tayo nakakalimutan. Kapag tayo ay lumugmok at nagkaroon ng kabiguan at nakalimutan na tayo ng buong sanlibutan sa tingin natin, nakakalimutan na tayo ng buong sanlibutan, tandaan natin, nakakasiguro tayo na ang Diyos, hindi tayo narilimutan. Hindi tayo kakalimutan ng Panginoon Diyos. Hindi na kinakalimutan ni Jesus sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya nga mga minamahal, kung kapatid, magpakatatag tayo. Mahalin natin ang Panginoon. Huwag matinag. Ano man ang nangyayari, huwag tayo matinag. Maging masipag kayo o tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yun ang pinakahinahan ng Panginoon Diyos sa atin, maging masipag. Maging masipag tayo. Huwag yung kaya ka lang masipag dahil may iniintay kang papapalain ako. Hindi po yun. Yung pagpapala ng Panginoon, siya na ang magbibigay nun. Maging masipag tayo sa Panginoon. Dahil alam natin lahat na hindi masasayang ang ating pagpapagal para sa Kanya. Dahil nalulugod ang Panginoong Hesus sa mga anak niyang nananatili sa Kanya at masipag sa Kanyang gawain. Katulad ni Juan, hindi niya iniiwan ng Panginoon. Hindi po tayo. Huwag natin iwanan ng Panginoon. Maging masipag tayo sa gawain. Yun po ang gusto makita sa atin ng Panginoon. Ito po yung aral na makikita natin dito sa ikatlong wika ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Woman, behold thy son. Behold thy mother. Binigay ng Diyos ang mga pangangailangan ng kanyang ina at ang alagad dahil hindi kinakalimutan ng Diyos ang kanyang mga minamahal. Purihin po ang Panginoon, tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, marami po salamat at sa mga katotohanan na aming napag-aralan. Salamat Panginoon Diyos na kahit na po kayo naghihirap dun sa krus ng Kalbaryo, hindi niyo po kami iniiwan. Panginoon, maging si Maria at ang inyong alagad si John, ay binigay niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Sapagkat Panginoon, alam niyo po ang mga pangangailangan niyo inyong mga anak. Salamat Panginoon Diyos na kami iniligtas ninyo. Salamat Panginoon Diyos na meron kaming Diyos na nagmamahal sa amin. Kaya Panginoon, ang lahat ng aming papuri at pasasalamat ay karapat dapat na kayo lang ang tumanggap, Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po kami ng kasipagan at katalinuhan sa aming mga pag-aaralan, pinag-aaralan at gabay lagi sa inyong gawain na maging masipag kami at alalahanin namin lagi ang inyong dakadakilaan, Panginoon. Maraming pong salamat muli. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon.